Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, August 16, 2025, ang lumalakas po na habagat ay posibleng magpabilis sa pagkabuo nga po ng isang low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Isa pang bantalang sama ng panahon ng inaasang mabubuo ngayong weekend sa may silangang bahagi po ng Luzon. Kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan po mga kaibigan, mga kababayan, ay wala naman tayong minomonitor na bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita nyo mga kaibigan ito, no, tignan nating mabuti. Lumalakas po ngayon ang habagat or southwest monsoon dito po sa may kalurang bahagi ng ating bansa. At kung makikita nyo yung sirkulasyon po ng hangin na ito, eto mga kaibigan, makikita nyo mabuti. Ito po yung banta ng sama ng panahon na possible nga pong mabuo bilang isang low pressure area sa mga susunod nga po na mga araw or ngayong weekend. So pasok yan sa tinatawag natin na week 1 dito po sa tropical cyclone threat potential natin. So eto nasa low chance naman ito na maging ganap na bagyo, pero take note mga kaibigan, mga kababayan, pag mas lumakas pa ang epekto ng habagat or southwest monsoon, possible na mapabilis ang pagka-develop nito bilang isang low pressure area, or possible pinakamalakas nito ay maging tropical depression or isang ganap na bagyo. So dito naman sa may bandang silangang bahagi or silangang taas mga kaibigan ng ating bansa, makikita nyo isa pang sirkulasyon ng hangin dyan ang ating minomonitor o cloud cluster, at possible ngayong weekend kapag mas lumakas pa ang habagat ay mas magkaroon siya ng connection para lumakas po yung cloud cluster nito at maging isang ganap po na low pressure area. So ang nagpapaulan ngayon mga kaibigan sa malaking bahagi ng ating bansa, napansin nyo naman lalo na sa hapon hanggang sa gabi, usually nagiging lagi yan pamadalasan na, ay ito pong habagat or southwest monsoon. Sa area po ng Metro Manila, ngayong araw po ng Sabado, August 16, kasama na ho dyan ng Visayas, Calabarzon, ang Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, asahan po natin kasama rin ng Zambales at Bataan. Cloudy skies po, with isolated rain showers, scattered rains, and thunderstorm ang ating aasahan dahil po yan sa umiiral o mas lumalakas po na habagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So yung mga lugar na yan, posible ang banta ng mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area, lalo na sa may bandang hapon. Kaya nga po lagi ko kaming pinapaalalahanan kung kayo pilalabas na inyong mga bahay o galing magdala ng payong, jacket at kapote. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa mga kaibigan, kasama po dyan ang Mindanao, ang Visayas ay patuloy din makakaranas po ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa mga localized thunderstorm. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ang habagat po ay magbibigay ng masamang panahon or mga pag-uulan at madalas sa hapon at sa gabi ngayong weekend, at magkakaroon tayo ng maganda panahon pagdating pa po ng Lunes, or medyo magiging maaraw yung panahon ng Lunes. Pero dahil nga po mga kaibigan, sa dalawang banta nga po ng sama ng panahon na ating minomonitor, tinalakay na natin yan mga kaibigan, at muli kong ipapaliwanag ho sa inyo. Meron po kasi tayong dalawang cloud cluster. Yun nga yung sinabi ko, malapit dito sa may bandang kanlurang bahagi ng ating bansa. Eto mga kaibigan, sa ngayon po isa pa lang naman itong cloud cluster or tinatawag din natin na kumpol ng kaulapan. Nandito po siya sa may bandang kaluran po ng Palawan, at inaasahang mabubuo bilang isang low pressure area sa mga susunod nga po na mga araw. So eto mga kaibigan ay may chance din na maging bagyo kapag mas lumakas pa. Nakikita nyo mabuti yung sirkulasyon ng hangin yan. Diyan po talaga nabubuo ang mga low pressure area. At kapag ito po ay mas naunang naging bagyo or tropical depression, tatawagin po itong bagyong Waning, pang-walong bagyo ngayong 2025, pangatlo naman ngayong Agosto. May mga kababayan tayo nagtatanong na huling bagyo na nga daw ba si Goryo ngayong Agosto. Well, hindi natin i-rule out or inaalis yung mga possibilities na posibleng may isang bagyo pa. Kasi nga, sa pagkatalahon ng pag-asa, ay 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang isa pang kumpol ng kaulapan, cloud cluster mga kaibigan, ay nandito sa may bandang Bicol Region. Kaya naman yung bandang Bicol Region inaasahan kapag may nabuo pong low pressure area ngayong weekend,
possible na ito'y maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Pero sa pagkatala ng pag-asa, ito'y mahihina lamang at hindi malalakas na bagyo mga kaibigan. Kaya nga, malaki yung tsansa pagdating ho ng Monday ay maging maaliwalas or maganda na ang ating panahon, no? Yung iba kasi, talaga napansin nyo naman, ilang bahagi ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, sa umaga talaga sobrang mainit, maalinsangan, pero pagdating ng hapon, biglang bugso ang napakamalalakas po na mga pag-uulan. So ngayon, ang habagat nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ho, at sa bandang Mindanao. Kung nakikita nyo mga kaibigan, yung pagkataya natin, ang sinasabi natin, doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, no? Ipapakita ko sa inyo mabuti. Sa week 1 natin mga kaibigan, mag-i-start siya simula po sa August 15 hanggang August 21, 2025, no? Dalawang sama ng panahon ang ating minomonitor, parehas pong nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. So ito nga yung sinasabi natin, yung unang-una mga kaibigan, sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Yung isa naman ay nandito po sa may bandang kanluran mga kaibigan. So parehas yan mga kaibigan na banta ng bagyo, no? Ngayon nga pong buwan ng Agosto hanggang sa Setyembre. Ang Setyembre natin mga kaibigan, 2 hanggang 4 na bagyo ang possible na pumasok o mabuo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. By week 2 naman, no, August 22 hanggang August 28, meron pa rin tayong 2 sama ng panahon na namo-monitor at ito ay lahat po no ay nasa low chance na maging isang ganap nga po na bagyo no, o tropical depression kapag nabuo na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon mga kaibigan ko, lagi kong pinapaalala yung mga lugar na apektado po ng habagat. No? Mag-ingat tayo sa banta ng mga pag-uulan, no? Lalo na sa hapon at sa gabi. At dahil nga mga kaibigan, wala naman tayo minomonitor na bagyo, ang habagat po ngayon ay patuloy pa rin ang paglakas. Marami nagtatanong na mga kababayan natin, bakit daw patuloy lumalakas ang habagat? Wala naman daw po mga bagyo no, or low pressure area na nabubuo po no, sa ating bansa. Ipapaliwanag ko sa inyo mabuti mga kaibigan, dahil po yan sa tinatawag natin na high pressure area, yan po sa may bandang hilaga na siyang humahatak po mga kaibigan or nagbibigay ng maayos na sirkulasyon dito sa habagat. Kaya naman lumalakas. So hindi lamang sa bagyo, mga low pressure area, cloud cluster, lumalakas ang habagat. Kasama rin dyan ang malalakas na hangin na nakakaapekto mga kaibigan dito sa may bandang kalurang bahagi ng ating bansa. Ang habagat naman, possible niyang palakasin yung cloud cluster para maging low pressure area. So dahil nga po more on dito ang direksyon ng habagat sa may kanlurang bahagi, no, southwest monsoon po kasi siya, ay possible na etong sa may kanlurang bahagi ng ating bansa ang unang mabuo bilang isang ganap nga po na tropical depression kapag mas lumakas pa ngayong weekend. So patuloy natin babantayan at imo-monitor yung pagkilos po nito, no? So para mas makapaghanda tayong mabuti sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Yung banta naman ng cloud cluster sa may bandang kanluran ng ating bansa, ito actually possible itong malusaw o mawala at hindi ito talaga magiging banta. Parehas naman yung walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So mas maganda na lang kahanda na rin tayo. So dito naman tayo mga kaibigan sa lagi kong binibigay ng mga paalala. Actually hindi ho ito sermon, no? Pagpapaalala to unang-una dahil nga po sa lumalakas na habagat, ang ilang bahagi po ng Metro Manila no ay apektado talaga ng pagbabahayan kasi nga hindi maayos ang drainage. Tapos eto, marami hong mga basura. So unang-una maglinis tayo ng ating kapaligiran, no? Yung mga basura itapon natin sa maayos na tapunan. I-segregate natin yung mga plastic para hindi po siya talaga bumabara sa mga kanal, no? Yan ang pinakaisa sa dahilan din natin kaya nga po maraming pagbabaha, no, sa malaking bahagi po ng Metro Manila. Ngayon din, i-safety rin natin ang mga importanteng gamit natin, yung mga electric appliances, yung mga papeles natin, yung mga importanteng dokumento. Kapag meron kasi mga pag-uulan, tapos bumaha, minsan doon tayo nagkukumahog na mag-asikaso. Alam nyo, mga Pilipino, late talaga mag-asikaso. Kung kailan may bagyo, may malakas sa pag-uulan, dyan lamang po yan kikilos. So sana ho, i-practice natin yung maayos na kapag merong warning ng mga pag-uulan, heavy rainfall warning, nag-aasikaso po agad tayo. Kaya hindi mga kaibigan ko, yung mga nakatira din, no, malapit po sa mga ilog, sa mga paanan ng bundok, sa mga taas ng bundok mga kaibigan, mag-ingat tayo sa banta po ng mga pagbabaha at landslide
kapag ka merong malalakas na mga pag-ulan. Dagdag ko din, lagi ho kayong mag-antabay sa ating weather update. Ako po, no, ay tayo po, no, ay gumigising ng maaga, madaling araw pa lamang po magbigay ng weather update o lagay ng panahon sa inyo. And hopefully, sana ho, no, ay sinishare nyo sa ating mga kaibigan at mga kababayan. Eto pa mga kaibigan, napaka-importante nitong aking sasabihin mga kaibigan ko. Ipanalangin natin sa Diyos na ang mga bagyong pumasok sa ating bansa ay malusaw. Kung di naman malusaw, ito ay mag-recurve or hindi direktang tumama ho sa ating Philippine landmass. Same scenario sa nangyari nga po kay Bagyong Gorion na isa na lamang po ngayong low pressure area. Pinagpapasalamat natin sa Diyos dahil lumihis siya at hindi po direktang tumama sa ating kalupaan o sa ating Philippine landmass. So si Bagyong Gorion naman mga kaibigan, alam natin naging typhoon category yan. May mga nagtatanong sa akin, yung mabubong bagyo ba ngayong Agosto, yung huling bagyong mabubuo ay magiging malakas ba na bagyo? Sa ngayon mga kaibigan, hindi pa natin yan masasabi. Ang susunod na bagyo ay tatawagin warning, no, kapag nabuo dyan sa may kandurang bahagi ng ating bansa. Hindi pa sa ngayon mamomonitor. Pero once na maging isang ganap na tropical depression na yan, malalaman agad natin, no, accurately kung ito yung magiging typhoon or super typhoon category. Alam ko mga kaibigan na lahat kayo nangangamba, so mas maganda at makapangyarihan pa rin ang panalangin natin na magbago ang kilos ng mga cloud cluster or low pressure area na possible na maging bagyo. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pakikinig sa ating weather update. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.